He began, saan na yun? He began to deeply distressed and troubled. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. He said to them, stay here and keep watch. Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. So, this is Jesus speaking sa Bible. Pag mayroon po kayong Bible na ang lahat po ng salita ng Lord ay nakasulat po sa red. So, it's written na red in the Bible. So, next verse. Okay. Then he returned to his disciples and found, ano ba na nakatago dito? Found them sleeping. Simon, he said to Peter, are you asleep? Couldn't you keep watch for an hour? Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Once more he went away and prayed the same thing. When he came back, he again found them sleeping, because their eyes were heavy. They did not know what to say to him. And verse 41, returning the third time, he said to them, are you still sleeping and resting? Enough, the hour has come. Look, the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So, praise be to God for reading His words. Wala naman po tayo ngayong English speaking. Lahat po tayo Tagalog tonight. Check ko lang ha. Wala naman. Okay. Praise God. So, praise God. Kahit may English, kaya ng Holy Spirit yan. Kasi kung wala naman English, so magtagalog tayo para maintindihan natin maigi. Amen. So, ang atin pong key verse tonight. Okay, what happened here? Okay, this one. Ang key verse po natin tonight, yung verse 38. And I believe nabasa nyo na po ito lahat. Maybe in the past. And some of you already knows this very well. It says, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, ang ating pong team dyan ay napaka-obvious naman po ang team dyan, yung watch and pray. Yan po kunin nating team. At para po, for the sake of yung sermon outline, ang title po niya, lagyan po natin siyang title na catching title, ay Wag Ma-fall. Amen? Wag ma-fall, especially yung mga single dyan, wag ma-fall sa taong fa-fall. So, joke po yun. Amen. So, ang ating pong before po tayo magsimula sa ating topic, magawa po tayo ng tinatawag na fact check. Tingnan po natin kung ano po yung mga katotohanan na makita po natin sa verse na to. Unang-unang katotohanan po, first truth that we found this verse is our being a human being, we are a triune being. Nakita nyo po dyan yung ating tatlong persona, yung body natin na tinawag na flesh. So that's our body. And yung spirit natin, kasi yung spirit dyan is a small letter S. So that's our spirit. So nandun na po yung body and spirit. So saan na po ang soul? Ang soul po dyan ay nandoon sa fall into temptation. Because ang soul po natin is composed of mind, will, and emotion. And most of the time, yun po ang titirahin ng kalaban para ma-fall into temptation is yung ating mind, will, and emotion, and that's our soul. So that's the number one truth na makita po natin dito, that we are a triune being. And number two, our spirit is willing. Yan po yung ating number two na truth na matutunan dito. Yung spirit po natin, kung nandito po kayo last Sunday, may isang short video po na pinakita si Pastora Ellen.
about the triune being of a man. 'Di ba? Kung naalala niyo po 'yon, yung spirit po, yung po yung magko-connect sa Holy Spirit. So para po siyang Wi-Fi. Ito po yung spirit natin na connect sa source, yung Holy Spirit. So yung number 2 na katotohanan, our spirit is willing, and number 3 is flesh is weak. So dapat ma-acknowledge natin 'yan, ma-recognize natin 'yan na mahina. Ibig sabihin pong mahina, hindi po ito physical na kahinaan. Ito po yung tinatawag na mahina ka sa tukso. Kumbaga, mayroon kang weakness. Mayroon kang weakness sa buhay mo. Weakness mo ay katulad ng pag-shopping. Weakness mo yan. Yung katulad ng pamimili ng mga branded na mga gamit. So, that's your weakness. Ang number 4 po na truth dito is Jesus is praying. Nakita niyo po 'yon? 'Di ba ang Jesus na bumaba 2,000 years or more or less years ago is 100% man, but he's 100% God. But this context, nakita po natin dito na even Jesus ay nasaktan, na troubled, at even nag-ask sa God na tanggalin sa kanya yung cup. Kasi po nakita na po niya na ibibetray siya. So dito po nakita natin nag-pray si Jesus. Jesus is praying even though he is God. So ang truth po dyan mga kapatid, when Jesus prayed that he is God, so why not us also pray? And we are not, why not hindi tayo makapanalangin? Mga tao lang po tayo, yung Diyos nga nanalangin, tayo pang mga kanyang mga nilalang. Amen? So yan po yung 4 na katotohanan na makita po natin. At meron din po tayong makita ditong formula. Formula po as an overcoming Christian. Kung gusto niyo po ma-overcome po ang buhay Kristiyano, sundin po natin ang formula na to. Watch plus pray over temptation. So, pag palagi ka pong mag-vigilant at mag-pray, hindi ka po ma-fall into temptation. Yung temptation is laging below you. Of course, if you always watch and pray, malakas po yung spirit natin, yung small letter S, kasi po nakakonect sa Holy Spirit. So the flesh is always below us. So it seems like simple formula. So simple formula, right? But minsan mahirap po gawin. Kasi po tawag ng laman ay mahina po tayo, hindi po tayo nanalangin, tinatamad po tayo manalangin, kaya po nag-fall tayo into temptation. So if you want to overcoming Christian life, sundin po natin ang formula na to. Kasi po ang opposite po niyan, baliktarin lang po natin, ang opposite po niyan is ganito. If you don't watch and pray, of course you will fall into temptation. Mahina ang spirit mo, ang flesh ang nangibabaw sa iyo. So ang kalabasan po niyan is death. Hindi man physically death, is yung death na ma-detach ka po sa presence ng Lord. Yung presensya ng Lord hindi po makakalapit sa iyo kasi po mayroong veil, mayroong pong nakahinder kasi po flesh or body po ang malakas sa iyo and you are falling into temptation. Amen. Okay po. So ano pong gagawin natin? Ang ating question ngayon, what to do not to fall? Ano pong gagawin natin para hindi po tayo ma-fall? Of course, malinaw po dyan sa verse 38, ang dalawang command ng Lord. Nang sinabi ng Lord, number 1, watch. Number 2, pray. Amen? So yan lang po ang pinaka key para po hindi tayo ma-fall into temptation. Sabi ng Lord, watch and pray. So let's dig it deeper para po maunawaan natin ng lubusan. But before that,
i-define muna natin at kung ano po itong tinatawag na temptation. So pag sinabi pong temptation, salitang Griego ay perasmos. Kung nakita nyo po, it sounds like pera, right? Pera, perasmos. And you know naman is the love of money is the root of all evil. Having money is not bad, but loving the money is bad, is the root of all evil. So parang sounds like pera, but temptation means perasmus. It means putting to proof. Ibig sabihin parang exam, parang test. Di ba kung nag-aral po tayo noon, para po ma-advance, maka-advance tayo sa next level, iput po tayo sa test. Pag makapasa ka, next level. Pag bumagsak, repeat the course, or anong tawag doon sa mag-repeat ka ng exam? Mediator? Yung mag-repeat ka ng exam or mag-take mo ng subject. Remedial. So, ibig sabihin po ang temptation, mga kapatid, dalawa po to. It's for good and it's for evil. Nakita niyo po yon? Pag hindi ka po na-entice into temptation, hindi ka pumasok into temptation, it's for own good. Kumbaga, nandun po makikita yung fruit of the Holy Spirit. Kasi po, meron kang self-control, meron kang patience, and other fruit of the Holy Spirit. So, it's for our own good. Kumbaga, na-test natin na, meron palang Holy Spirit na nang-manifest sa akin. But, if you are enticed at pumasok ka sa tinawag na temptation, of course, it leads into evil and you will reap the consequences. Kung nandito po kayo, 2 nights ago sa ating Bible study ng Daniel, nakita niyo po yung consequence na nangyari po sa mga Jewish people because they disobey God. Hinayaan po sila na makaptive ng mga Gentiles. Okay. So, yan po, pag ma-fall ka into temptation, you will reap the consequence. You will reap the judgment of God. Example po ng isang temptation para po maunawaan natin na it's for good and evil ay yung pinaka common na temptation natin dito sa Canada, to earn more money. Sino bang gusto ng maraming pera? So, halos lahat sa atin gusto ng maraming pera, di ba? Kasi kaya nga nandito tayo sa Canada para po kumayod, para may padala sa Pilipinas, para may masave, makapagpundar. Ang temptation po dyan, mga kapatid, ay pag mag-volunteer ka po na magtrabaho ng Sunday. I'm not saying doon sa mga tao na in-schedule na magtrabaho ng Sunday na wala silang choice. So, hindi ko po sinasabing ganon. Yung pong nag-volunteer ka, pag sinabi po ng amo nyo, ng boss nyo, sinong gusto mag-work ng Sunday? Nag-volunteer ka. Ako. Considering na meron kang church, considering that it's a Lord's Day, considering na pwede kang magsabi ng no. But kinuha mo po ito, kinagat mo po ito because na-entice ka sa more money, 8 hours times $20. It's lots of money. Right? So, yung circumstances of earning money ay kinagat mo. But you know what, my brothers and sisters, ito yung pinakakasalanan ng mga Jewish people. Kaya kinaptive sila ng mga Gentiles, for halimbawa ng mga Babylonian kingdom. Kasi po, they disobey the Sabbath day. They disobey the Lord's day. So yan po yun. Pero kung hindi ka po kumagat, alam mo na ngayon, yung salita ng Lord, di ba sabi ng salita ng Lord, what profit is to a man that he earned the whole world if he lost his soul? Right? So alam mo na, anin ko pa itong pera? Gusto kong magpuri kay Lord. Ibalik ko po ang pasasalamat kay Lord. Gusto kong makarinig ng revelation from Lord. Anin ko pa itong pera? What profit for me is to gain the whole world? Amen? So, nakita niyo po yung positive at yung negative naman po. Kumagat ka, kumita ka ng pera,
pero po hindi po nagagalak ang Lord sa iyo. Kasi po, disobey one of His very yung pinaka-importante yung command ng Lord to have a rest. Si Lord nga nag-create ng creation for 6 days. After 7 days, I need to rest. Amen? So, ganun din po tayo mga kapatid. Ang pangalawa pong example ng temptation bago po tayo dumako sa ating madali naman ito pag-aaral natin, maiksi lang. Ayun, narinig ko po kay Bishop Ding noong Wednesday, especially sa mga leaders. Lahat po tayo leaders ngayon dito sa online. Yung pagiging alone. Kung nag-iisa ka po kapatid, yun po ay isang temptation. Kung nag-iisa ka, wala kang ginagawa sa iyong kwarto, kung saan ka man, anong ginagawa mo nang hindi ka nakikita ng mga tao. Sa church ay madali lang gumalaw ng matuwid or gumawa ng maayos, di ba? Kasi marami nakakita, mga kapatiran. What if you're alone? That's a temptation. The good thing, if you're really a genuine Christian, during your quiet or during nag-iisa ka, magbukas ka ng Biblia, manalangin, mag-meditate. So it's a good proof. God put into you into a test, nakapasa ka. But what if sa iyong pag-iisa ay nagbukas ka ng Facebook, nagbukas ka ng mga website, especially yung mga website na hindi kaaya-aya katulad ng mga porn site. So hindi ka po nakapasa sa pagsusulit ng Lord being alone. Tapos nakipag-chat ka pag ikaw ay lalaki, nakipag-chat ka sa mga babae, pag ikaw babae, nakipag-chat ka sa mga lalaki na mga kaibigan. So na meron kang intensyon na iba, di ba? So it's wrong, mga kapatid. Hindi ka po malaman natin yan mamaya as we go on with the message. So nakita niyo po yung temptation, you putting to proof. Makapasa ka o hindi. Amen. So, anong gagawin po natin para hindi po tayo ma-fall? Sabi ng Lord, watch. Salitang, ang Greek word po niyan is Gregorio. Ibig sabihin, keep awake, be vigilant. Pwede pong literal, pwede pong spiritual. Kasi po, pag patulog-tulog ka, pag dumating ang Lord, tulog ka, or hindi ka naka-ready, may ginagawa kang mga hindi kaya-aya ng Lord, may iwan ka. So watch and pray. So ano ba yung... Kasi po mga kapatid, kung tingnan po, balikan po natin yung buong konteksto po ng ating binasa kanina, kung i-broad po natin ang ating understanding sa pagbasa po natin ng whole context na to, may isa pong ibig sabihin po niyan. Ito po ay example or kumbaga a substance na katulad ng ginawa ng Lord sa atin, katulad ng ginawa ng Lord Jesus sa atin. Halimbawa, basahin po natin in verse 39. Once more he went away, si Jesus po yan, and prayed the same thing. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. They did not know what to say to him. Okay, katulad din po ito ng pag-alis po ni Jesus Christ. After he was crucified, he stayed for 40 days. He ascended to heaven. So, umalis po siya. Amen? Ang ginagawa niya po ngayon, doon sa kalangitan, he is interceding our prayer to God. Katulad din po ng nangyari dito, he prayed. Amen? But, one day, he will come back. What if pagbalik po niya, katulad po nangyari dito, patulog-tulog po tayo. Amen? Hindi po tayo naging vigilant, hindi po tayo naging awake. So, what we will say to him. Amen? Nakita niyo po yon? Kaya po mga kapatid, saan po tayo? Kasi po,
ang tutukan lang po natin ngayon is yung watch. Kasi po yung prayer, alam na po natin marami na po itong benefits, di ba? Alam na po natin kasi lahat po tayo ngayon nandito sa prayer meeting kasi alam po natin yung benefits, alam po natin advantage, alam po natin kung ano po yung mabuting maidudulot ng prayer. So, kung i-wrap up ko lang po yung ating natutunan on Daniel 9 as we study last Thursday, meron pong uh, mga attitudes doon na dapat meron po tayo to have a successful prayer life. I-wrap up ko lang po siya para po may idea po tayo. Unang-una po, dapat maunawaan po nating attributes ng God. Pag nag-pray po tayo, manawaan po natin attributes ng God. Hindi po dahil nag-pray po tayo, dahil po tayo righteous. Hindi po nag-pray po tayo kay God kasi po tayo worthy. Hindi po, kundi po dahil po siya ay full of grace and mercy. We know the attributes of God. Amen? And also, number 2 is, we have the assurance because we know the Bible. Sabi ng Lord sa Matthew 7:7, di ba? Ask, A-S-K. So alam po natin yon. We are assured that if we ask and we will seek, if we are knock, God will give us answers, right? So assurance from the Bible. Number 2 na attitude na meron po tayo. Number 3, we must acknowledge that we are a sinner. Yan po importante. We acknowledge as a sinner, then we repent. Because hindi po makakilos ang Lord sa atin, but pagpuno po tayo ng karumihan. That's why po meron po tinatawag na asking forgiveness, and of course hindi po natatapos doon. We must repent po, mga kapatid. So number 4 po, para po ang ginawa po ni Daniel para po ma-sure ang kanyang ma-answer po niyang prayer, hindi lang po siya basta nanalangin. Meron po siyang actions accompanying his prayer. Ano po yung mga actions accompanying his prayer? Sinamahan niya po ito ng fasting. Sinapahan niya po ito ng sackcloth and ashes. Binaba niya po ang kanyang sarili sa pinakababa para po makasigurado na sagutin ng Lord ang kanyang panalangin. Ganun din po tayo dapat. Dapat tayo magsamahan po natin ng accompanying actions yung ating prayer. Samahan po natin ng fasting at humbleness. Sackcloth and ashes is a metaphor for humbleness. Amen. Kasi po, although alam na po ni Daniel, mga kapatid, na it's prophesied already na 70 years pa palalayain na po sila sa captivity, pero hindi niya po yun pinanghahawakan. Kasi po, ang katotohanan, mga kapatid, wala pong utang ang Lord sa atin. Alam niyo po yon? God didn't owe us something. Tayo ang merong pagkakautang kay Lord. Hindi po way around. Wala po utang si Lord sa atin. Kaya hindi po natin siya pwedeng singilin. Bagkos tayo po ang pagkakautang sa kanya, especially we are saved, right? We're given a second chance. We're given a new life. So we owe to God. So ano pong mga attitude din po, yung pagiging isa sa mga attribute ng Lord ay yung pagiging alpha and omega niya. Yung bang ginawa na ng Lord ito noon, gagawin din ito ng Lord ngayon, at gagawin din ito ng Lord in the future. Because God is the same yesterday, today, and forever. God is the same in the book of Genesis up to the book of Revelation. Kung may nakita ka pong promise na tinupad ng Lord sa nakaraan, na yan po yung sitwasyon mo ngayon, panghawakan niyo po yan, kapatid, kasi sasagutin ng Lord yan, kasi merong kang babalikan. Merong siyang history na ginawa niya. Amen. At isa po din po sa ating natutunan doon is yung kahit meron na po tayong word na panghawakan, hindi po magician ng Lord. So automatic is not the key, but prayer is the key to have an answer. And last po na attitude na meron po tayo, dapat malaman po natin na the God that we're praying is Almighty. Ito po yung maganda kay Lord. Alam niya po yung end sa una pa lang.
Nakita niyo po yon? Alam niya po yung saan ka pupunta, nasa tiyan ka pa lang. Alam niya po yung ano po yung katapusan sa simula pa lang. So ganun po ang kakapangyarihan ng Lord. He is Almighty God. Amen. So alam po natin yung prayer. So dito po tayo ngayon magtutok sa watch. Watch, watch, watch. Dapat meron po tayong attitude na ganito. Hindi po tayo patulog-tulog sa kangkungan o sa pansitan. Dapat po meron po term sa Bisaya nito, andam. Andam tayo kanunay mga kapatid. Andam, meaning po mamuhay po tayo sa tinatawag na any day, any moment, now. Dapat ganun po pamumuhay natin. Bakit po? Kasi po pag meron po tayo ganitong attitude, parang mahirap na pong mag-commit, especially ng mga yung conscious sin, yung alam po natin na sa kasalanan ito, kung ginagawa po rin po natin. What if babalik ang Lord? Nang ginawa mo po yon, aabutin ka. Amen? So mabuhay po tayo ng ganito. Watch sa pagbalik po ng Lord, any day, any moment now. Amen? Okay po. Kasi po meron pong story sa Bible. Si Jesus Christ po nagsalita nito. It's very read in the Bible, my brothers and sisters. Sabi po dito sa Luke 21:34-36, it's the importance of watching. Sabi po dito, be careful. Si Lord po nagsalita nito, ha? Be careful, or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness, and anxieties of life, that the day will close on you suddenly like a trap. Kumbaga nabisi ka sa cares of this life, nabisi ka sa mga kabisihan sa mundong ito, sa mga pagkatrabaho, and literally umiinom ka, literally hangover ka. Hindi lang po yun patungkol sa pag-iinom, but the anxieties of life, the cares of this life, yung kinabibisihan natin, yung career, yung ating secular job, hanggang sa natrap ka po, hindi ka na po makalabas. In verse 35, for it will come on all, sabi dito all, those who live on the face of the whole earth. Ano pong sabi ng Lord? Be always on the watch and pray, that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. So sabi ng Lord, watch and pray, kasi one day mga kapatid, yan po mangyayari sa atin. We will stand before the Lord. Dapat po, sabi po dyan, watch and pray. So kapag pong binabasa ko po ito, kasi po sa Bible, di ba, pag may Bible po kayo, sa bottom po niyan ng Bible, especially yung Bible niyo, yung may concordance, meron po yung mga paliwanag sa ilalim. At habang kasi nagbabasa ako ng Bible, lagi kong sinasabi kay Lord, bigyan mo po ako ng fresh revelations. Kasi yung Bible, nakasulat ito matagal na. But nakaka-amaze lang habang binabasa mo po yung Bible, marami pong fresh revelations. Oh, hindi ko alam ito dati. Yan po ang ibig sabihin ng grow, mga kapatid. Yung mayroon kang alam ngayon na hindi po alam kahapon. So yan po, nag-learn ka po something because meron kang bagong alam na hindi mo alam kahapon. So habang binabasa ko po ito, meron po akong bagong nalaman na hindi ko alam noon. I don't know kung alam niyo na po ito, but ako po, inaamin ko po, marami po akong hindi alam kasi hindi po tayo Lord eh. Pag marami tayong alam na po natin lahat, Lord po tayo. Kaya po, okay lang pong aminin na marami po tayong hindi alam. Amen? So ito po ang isa sa mga natutunan ko. And meron pa pala ito, before tayo pumunta doon, meron pa isang verse dito patungkol din po sa watch and pray. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. So bakit po? Bakit po kaya sinabi ng Lord ito? Sabi po sa concordance sa ilalim ng Bible, ito pong sinabi, pinicturean ko po ito. Nakita niyo po yung Luke 21:34-36, yung binasa natin kanina. Sabi po ng author ng concordance, Jesus warns against
spiritual letter G. Wow. Nung nabasa ko po ito, ano ibig sabihin ng letter G? Alam mo yung letter G? Parang ganyan palagi si Michelle. O yun, pag nasa medical course ka o saka mga may binabantayan kang mga handicap or special people, alaman mo to kasi medical word to eh. Parang Pero hilong hindi, talilong, Pastor. hilong talilong. So, sabi ko, ano tong spiritual liturgy? Sabi niya, Jesus warns against spiritual liturgy and calls for alertness and readiness for His return. So, ibig sabihin, yung watch and pray pala is alertness and readiness for His return. So, ano ba itong spiritual liturgy? Para po may idea po tayo kung ano po ito. Ang liturgy dyan, ibig sabihin na hilong talilong. Sabi ni Pastor Angie, pag lethargy ha, pero lang spiritual. Drowsy at saka yung nahihilo, nalilipong sa Bisaya. Walang balance. Walang balance. So meron palang ganito mga kapatid. I hope and pray ilagay niyo na po yung kanyo ngayon, yung panagang ninyo. Ano tawag sa Tagalog nun? Panagang? Pangsangga. Panangga mga kapatid, kasi ibatuhin po kayo ng katotohanan ngayon. Maya-maya lang, excited na kayo? Babatuhin tayo ng katotohanan patungkol sa spiritual liturgy. Ito po yung ibig sabihin ng spiritual liturgy. Liturgy sa simple na meaning. Ito po yung mga kapatid. Being lazy in spiritual matters. Ano po yung mga spiritual matters? Katulad ng ganito. Prayer meeting, Bible study, evangelism, worship service, o iba pang mga Bible study. Hindi ka umattend because you're so lazy. Kasama ka po sinatawag na spiritual liturgics. Kasama ka po doon mga kapatid. Hindi po ako exempted. Kasama po tayong lahat doon kasi minsan nangihina din, tinatamad, pero meron palang ganitong katotohanan, meron palang warning sa atin mga kapatid, being spiritual liturgy. Ano po ba ibig sabihin tingnan po natin ang Bible, ano ba ibig sabihin nito? Famous po ito yung nasa Revelation, yung isang church doon, yung lukewarm church. Sabi po dito, Revelation 3:15-16, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Si Jesus po nagsalita ito ha. So then, because you are lukewarm and neither cold nor hot, ano po yung ginagagawin niya? I will vomit you out of my mouth. So napakasakit mga kapatid. Ang pag-serve po natin kay Lord, dapat po hot palagi. Kasi po pag cold, alam na ng Lord yan. Hindi ka sa akin kasi cold ang serving mo. Pag lukewarm ka, ayaw din ng Lord yan. Ang gusto ng Lord, dapat po hot po tayo magsiserve kay Lord. Kasi po pag either hot or cold or lukewarm, sabi po ng Lord, isusuka niya po tayo. I will vomit you out of my mouth. So then po yung spiritual liturgy, sabihin. Kung i-research niyo po yan, kung meron po yung mga Google, makita niyo po yan yung isang commentary ni A.W. Tozer. Describes the commonwealth. Sabi po dito, there is little communion, little joy in the Lord, to have a cold heart with little pity, little fire, little love, and little worship. Ano pong sabi? Is spiritual liturgy. So ito po yung sabi kong sasagang na kayo mga kapatid kasi baka meron kayong simptomas na ganito. Some of the most common symptoms of spiritual liturgy include any combination of the following. Number 1, chronic indulgence in sinful thoughts and actions. Ano ibig sabihin ng chronic? Continuous? Matindi na po yung indulgence nyo sa sinful thoughts. Sinful thoughts ha, iniisip nyo pa lang po. Minamarger nyo na po ang isang tao. Pinangasaan niyo po isang tao. And actions, belong ka po
sa tinatawag na spiritual lethargy. Ano pa? Little or no desire to pray. Bato-bato sa langit. Pag meron ka pong kaunti na lang po ang desire mo pa na manalangin, mga kapatid, belong po sa tinatawag na spiritual lethargy. Ano pa? Engagement in exclusively Christless entertainment. Ano ba ito mga Christless entertainment? Yung nanonood ka ng mga teleserye na hindi na makasentro ang Lord. Nanonood ka ng mga Netflix na hindi nakasenter ang Lord. Yan po tinatawag na Christless entertainment. Nakikinig ka ng mga sounds na hindi po mga Christian songs. Mga kapatid, warning. You have a symptoms of spiritual lethargy. Ito po, number 4, avoidance of personal accountability. Wala ka na pong, hindi ka na po umaako ng mga church or mga ministry sa iglesia. Ayaw ko na mag-serve, ayaw ko ng pamunuan ito. Ayaw mo na ng personal accountability. You have a symptoms. Also, you have a decreased appetite for Bible study. Mga kapatid, hindi po aksidente, narinig niyo po ito ngayon. Kung sino man po yung nawala na po ng appetite ng Bible study, meron po tayong Bible study ng Huwebes, meron po tayong Bible study ng Biyernes, meron po tayong prayer meeting. Mga kapatid, pag nag-decrease na po appetite ninyo, meron po tayong tinatawag na symptoms of spiritual lethargy. Number 6, selfish and materialistic orientation. Wow, materialistic. Yung bang pagkasahod ay pumunta agad sa kung saan-saan. Bibilhin yung mga bagay-bagay at nakasentro na po yung selfish na po. At last is reluctant and sporadic church attendance. Sporadic po, ibig sabihin regular. Yung bang lulubog, lilitaw sa worship service. So nakita nyo po mga kapatid, as a human being, kahit papano, aminin ko po, meron pong isa or dalawa dyan na meron po ako. So that's why I have a symptoms of spiritual lethargy. But you know what? The good news, hindi pa huli ang lahat. God is God of second chances. Bigyan mo na pa tayo ng chance. Now is the chance, mga kapatid. I-remove po natin itong tinatawag na spiritual lethargy. Dapat po tayo maging watchful, vigilant, and awake. Ano po ang magiging solution po natin dyan? Simple lang po. Being lazy in spiritual matters. How to overcome this? Ito po. Yan po. Put our whole heart into God's work. Whole heart. Ibig sabihin, hindi 50-50, hindi 60-40, hindi 70-30, hindi 90-10. 100% po. Wholeheartedly into God's work. Amen? Mahirap ba, mga kapatid? Madali lang siyang sabihin, but put into action, medyo mahirap kasi especially hati po tayo ngayon, we have a secular job. Kasi po, ang isa sa mga example po dito, mga kapatid, wala po akong kinokondemn, but actually, nangyari din po ito sa akin pag nasa work po ako. I still have Bible study sa work, but hati po yung attention ko kasi meron akong trabaho. Hindi ko naibigay yung whole heart ko sa Lord. Amen? So pag nag-serve po tayo kay Lord, dapat focus, ibigay po natin yung 100% natin kay God. Amen? May iwasan po natin yung tinatawag na being lazy in spiritual matters. Amen? So dapat mga kapatid, natutunan po natin ang magiging watch and pray kasi po ang opposite po ng watch is being lethargic, being sleepy, being lazy. So, to conclude this mga kapatid, simple lang po, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. So, sundin po natin yung church po, isa sa mga church na nag-precede po sa church of lukewarm church, yung church po ng faithful church ng Philadelphia. Ito po ang sabi, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial. The hour of trial is the 7 years great tribulation, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Kapatid,
Challenge ko po sa ating lahat, including po ako. Command po ng Lord ito. Watch and pray. Sabi niya, you have kept my command. I also keep you from the hour of trial. Panghawakan po natin mga kapatid. Watch and pray po tayo palagi. We must put our whole heart into God's work. Wholeheartedly to God's work. Amen? To God be the glory. Nawa, mayroon po tayong natutunan. God bless mga kapatid. God bless. Pray na tayo. Ay, ikaw na pala. Nakaano si Kuya? Ano sabihin si Kuya? Okay na, Sis Lani. Okay po. Okay, dako na po tayo sa ating pananalangin sa Diyos. Okay po, mga kapatid. I know that everyone ay may itinatak po ang Panginoon sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng mga words na narinig natin ngayong gabi. And I know na these words na narinig natin, it's not an accident na iparinig sa atin ito ni Lord.